Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na recover sa isang warehouse sa Pangasinan. Sinkholes naglipa na sa Northern Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol. 1 billion pesos na sayang COMELEC sumunod sa SC ruling sa Bangsamoro elections. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, bulto-bultong shabu ang na-recover sa isinagawang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa isang warehouse sa Barangay Lawis, Labrador, Pangasinan kagabi. Na-recover ng mga otoridad ang nasa 900 plastic tea bags na may timbang na 1 kilo kada pakete ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit kumulang 6.8 billion pesos na itinuturing na isa sa pinakamalaking drug haul na naitala sa lalawigan. Wala namang naabutang suspect sa isinagawang operasyon. Ayon kay PIDEA Chief Isiganin Nerez, ang isinagawang operasyon ay bahagi ng follow-up operation with a search warrant na may kaugnayan sa nangyaring bypass operation sa isang Chinese at driver nitong Pinoy sa Barangay Polong, Bugalyon, Pangasinan, kung saan nahulihan naman ang mga ito ng 850 million pesos na halaga ng shabu. Nananatili pa rin ang takot sa mga apektadong residente ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu, hindi lang dahil sa mga naitatalang aftershocks kundi dahil sa mga nadidiskubreng sinkholes. Sa isang sitio sa Barangay Manyo, San Remigio, hindi bababa sa 15 sinkholes ang natagpuan malapit sa mga kabahayan at malapit sa dagat. Sa Sitio Mayho, Barangay Paypay, Daan, Bantayan naman, nadiskubre rin ang isang sinkhole na nasa 3 hanggang 4 na metro ang lalim. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa na sila ng paunang assessment sa mga sinkholes, ngunit hindi pa ito kumpleto dahil patuloy pa rin ang mga nararanasang aftershock sa lugar. Samantala, gabi nitong Miyerkules, October 2, nang inanunsyo ng Office of Civil Defense na natapos na ang search and rescue operation at kinumpirmang umabot sa 72 ang bilang ng mga nasawi habang nasa halos 300 ang sugatan sa nangyaring trahedya. Inamin ng Commission on Elections sa COMELEC na higit 1 billion pesos ang nalustay matapos maantala ang Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE na dapat sana'y gaganapin ngayong Oktubre. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kabilang sa mga nasayang na pondo ang ginastos sa paggawa ng balota, partial procurement at deployment sa mga hub. Gayunman, tiniyak niyang susunod ang COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema na iurong ang halalan bago ang March 31, 2026 matapos ideklarang labag sa konstitusyon ng BAA 58 at 77. Hindi na rin sila maghain ng apela. Dagdag pa rito, ipinahayag ni Garcia ang kahandaan ng COMELEC na magbigay ng teknikal na tulong sa Bangsamoro Parliament, partikular sa redistricting upang matiyak ang maayos at makatarungang halalan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.